Kapatid, tuwing panahon ng Kapaskuhan ay hindi pwedeng tanggalin yung idea ng pagbibigay at pagtanggap ng mga regalo. Yung ilan nga sa atin ay may mga listahan pa ng kanilang mga gustong tanggaping regalo at ng mga taong gusto nilang regaluhan. Kaya matanong kita, ano ba ang mga pinaka-importanting regalo na gusto mong tanggapin ngayong Pasko? In this week's episode and the last episode for 2023, pag-usapan natin the 3 biggest gifts you need this Christmas. That's coming up here on Pursuing the Savior. What is going on? My name is Archie and welcome to Pursuing the Savior. I'm a pastor and a writer, and I have a passion for helping people understand the Bible and find their way back to God. And that's what this channel is all about. If you're new to this channel, please consider subscribing and hit that little notification bell so you won't miss a thing. And if you're watching on Facebook, don't forget to like or follow our official Facebook page, Pursuing the Savior. Let's get started. One of the things that defines Christmas these days is that it's a blend of both sadness and happiness. May mga taong masaya dahil ang Pasko ay nagbibigay naman talaga ng kasiyahan sa maraming tao. But at the same time, ay hindi natin maiiwasan na may mga tao ding nalulungkot. In fact, over the last 70 years ay parami ang mga taong nakakaranas ng depresyon tuwing Kapaskuhan. Bakit kaya? Well, napakaraming factors na pwede nating ibigay. Kasama na dyan yung financial and physical stress ng Kapaskuhan. Lalo na kung ikaw ay may inaanak o may mga anak. Kasi ang expectation ay ikaw ay magbibigay ng aginaldo doon sa mga bata. At the same time, pressure din physically dahil may mga trips yung iba, nagbabakasyon. Yung iba naman, yung pagpunta sa iba't ibang mga tindahan, kakahanap ng ireregalo. At hindi rin mawawala yung mga taong nakakaranas ng matinding lungkot dahil sa kanilang pagkakahiwalay sa kanilang mga mahal sa buhay. Minsan nga, naho-homesick tayo kahit nasa bahay. At kung ikaw ay nakakaranas ng ganitong kalungkutan, ay hindi ka nag-iisa. Marami ang katulad mo, kapatid. Kaya kung ikaw ay may Christmas wish, sa tingin ko, ang 3 bagay na ating pag-uusapan ngayong gabi ay hindi dapat mawala sa iyong listahan. Basahin natin ang ating scripture for this week. Romans chapter 15, verse 13. May the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit you may abound in hope. Romans chapter 15, verses 8 hanggang 13. Ang passage na ito ay tumutukoy sa misyon ng Panginoong Hesukristo na iligtas hindi lang ang Israel, kung hindi pati na ang mga hentil katulad natin. As a matter of fact, yung kamatayan ng Panginoong Hesukristo ay nagdulot ng benepisyo hindi lang sa mga Israelita, kung hindi maging sa mga hentil. In the Old Testament ay makikita natin na bagamat pinili ng Diyos ang bayang Israel, ay hindi may kakaila kasama ang mga hentil sa kanyang mga plano. Sa verse 13 ay dumadalangin ng 3 blessings para sa kanyang mga mambabasa ang Apostol Pablo. Kasama na dyan ang hope, joy, and peace. Ano kaya ang ibig sabihin ng bawat isa? Number 1, hope. First and foremost, hope is not wishful thinking. Hindi lang ito basta positivity o yung gusto mong magkaroon ka ng positibong pananaw sa buhay. Hindi rin ito yung pag-wish mo ng mga bagay na gusto mong mangyari o gusto mong magkaroon. Hope is more than that. Hope, along with faith and love, are the 3 most important characteristics of the Christian life. In fact, hindi pwedeng mawala ang hope or pag-asa sa ating buhay Kristiyano. Bakit? Dahil imposibleng angkinin natin ang mga pangako ng Diyos kung wala tayong pag-asang nagmumula sa Diyos. In its most basic sense, ang hope or pag-asa ay ito yung ating anticipation o yung expectation natin ng pagtupad ng Panginoon sa kanyang mga pangako. Hindi lang sa ngayon, kung hindi sa mga pangako sa hinaharap at maging sa eternity. So makikita natin sa verse na ito na tinawag ni Apostol Pablo ang Panginoon bilang God of Hope. Ang ibig sabihin, ang pag-asa ng isang Kristiyano ay may malalim na pinaghuhugutan. Ang pundasyon nito ay nasa mismong persona ng Diyos.
Tayo ay patuloy na umaasa sa Panginoon dahil alam natin ang kanyang kayang gawin at alam natin ang kanyang katapatan. In fact, kung Kristiyano ka, ay meron ka ng mahabang listahan ng katapatan ng Panginoon sa iyong buhay. In real life ay napaka-importante ng pag-asa. Dahil ito ang nagbibigay sa atin ng pusong mapagkumbaba at mapagpasalamat kapag tayo ay pinauulanan ng Diyos ng pagpapala. But at the same time, ito din ang nagbibigay sa atin ng lakas at ng katatagan kapag tayo naman ay binabayo ng mga bagyo sa buhay. Basahin natin ang Isaiah chapter 46 verse 10. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. Napakaganda ng sinabi ng Panginoon sa bahaging ito ng Book of Isaiah na ang pag-asa ay nakadepende sa katapatan at sa kabutihan ng Diyos. Na siyang nagsasabing, huwag daw tayong mabahala kapag dumadaan tayo sa matitinding mga pagsubok. Kung susubukan lang nating alalahanin ang mga kabutihang ipinamalas ng Panginoon, ay kayang-kaya nitong higitan yung mga kalungkutang dala ng Kapaskuhan kung tayo ay may sakit or malayo man tayo sa ating mga mahal sa buhay. Ang pag-asa ang siyang bubuhat sa atin, lalo na alam natin na ang Panginoon ay kasama natin sa mga panahong hindi na natin kayang lumaban pa. Ang pag-asa ang nagbibigay sa atin ng katiyakan na iingatan tayo ng Diyos at ililigtas tayong muli gaya ng kanyang ginawa sa mga nakalipas na bahagi ng ating buhay. Pero higit sa lahat, ang pag-asa ang nagtatawid sa atin mula sa buhay na ito patungo sa walang hanggan. Dahil may pag-asa tayo, excited tayo sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Number 2, joy. For the most part, yung ating kagalakan ay nakadepende sa mga bagay at sa mga pangyayari sa ating buhay. Marami sa atin, katulad ng mga OFWs, ay hiwalay sa kanilang mga pamilya dahil kailangang magsumikap para magkaroon ng magandang buhay ang kanilang mga iniwanang pamilya sa Pilipinas. At pagdating ng Kapaskuhan, doon nila pinakanararamdaman ang matinding kalungkutan. Pero para sa isang Kristiyano, ang kagalakan ay ito ang default na kondisyon ng ating mga puso, anuman ang sirkumstansya o ang kalagayan natin sa buhay. By definition, ito yung pinipili nating patuloy na magkaroon ng kasapatan sa ating mga puso dahil alam natin na ang Panginoon ay may ginagawa na sa ating mga puso at sa ating mga buhay, and ultimately ay matutupad yung kanyang mga layunin para sa atin. God is the source of our joy. As we cultivate a healthy relationship with the Holy Spirit, He naturally produces joy in our hearts. Ang kagalakan ang nagpapatibay sa atin, lalo na sa panahon ng mga pagsubok. At ipinapaalala nito sa atin na ang mga pagsubok ay bahagi ng ating pagkakatawag. Hindi lang puro blessing, kundi pati suffering, kasama din sa ating calling. Therefore, ang default emotion natin kapag tayo ay may pinagdadaanan sa buhay, dapat kagalakan. Kahit ayaw natin yung mga pangyayari. James 1:2. Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds. Sinasabihan tayo ng salita ng Diyos na i-consider daw natin ang mga pagsubok bilang mga rason para tayo ay magalak. Yung salitang consider or sa ibang translations ay yung salitang count. Ito ay isang technical na salita na ginagamit para i-describe yung pag-i-examine o yung malalim na pag-aaral sa isang bagay, at sa pamamagitan ng masusing pag-aaral ay nakikita natin yung mga potensyal na mga benepisyo na maidudulot ng mga sitwasyong ito sa ating buhay. Para bang nandun ka pa sa gitna ng bagyo pero nakikita mo na magiging ligtas ka dahil hindi ka pababayaan ng Diyos. Kapag tayo ay may kagalakan nagmumula sa Diyos, alam natin na yan ay hindi basta-basta nakukuha. Yan ay hindi nananakaw dahil yan ay nanggaling mismo sa ating Panginoon. Kapag taglay natin ang kagalakan ng Panginoon, ay hindi tayo basta-basta mayayanig sa mga pagsubok ng ating buhay. Ang kapanganakan ng Panginoong Hesukristo, kapag ito'y ating iniisip, ay nagbibigay ng kagalakan sa ating mga puso dahil alam natin na dumating siya para sa kanyang misyon na iligtas tayo at bigyan ng buhay na walang hanggan. Therefore, ang kagalakan ay parang overflow ng kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. At hindi ito nakasalalay sa kung ano yung gusto natin. Instead, ito yung pagpapasalamat natin sa kung ano na ang meron tayo at kung ano pa ang inaasahan natin. Ang buhay na walang hanggan kasama ang Diyos. Number 3, peace.
Peace on earth. Hindi ba ito ay isa sa mga kataga ng isang pinakasikat na Christmas songs? At kung iniisip natin ang kalagayan ng mundo ngayon, mga bansang nag-aaway-away, nagigiyera, ang daming taong namamatay, ang problema ng kahirapan at gutom, at napakarami pang ibang problema ng mundo. Hindi ba tuwing Kapaskuhan ay napakagandang isipin, pwede ba kapayapaan naman ang maghari sa mundong ito? Maybe you're like me, that I can't wait for peace to be tangible in this world. Pero pag sinabing kapayapaan, hindi lang ibig sabihin ito yung kawalan ng giyera o yung pag-aaway. There's definitely more to it. In Isaiah chapter 9 verse 6, isa sa mga titles na binibigay sa Panginoon ay ang Prince of Peace. Everything that disturbs peace, He is the one who has the power to take it away. When it comes to peace, hindi lang ito titulo ng Panginoon or bunga ng banal na Espiritu. Ito rin ay isang regalo ng Panginoong Jesus. Basahin natin ang John 14:27. Peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid. Kapatid, alam mo sa salita ng Diyos, ni minsan hindi siya nangako na hindi tayo magkakaroon ng mga pagsubok. In fact, yung mga pagsubok lang ito ang magpapatatag sa atin. Ang katotohanan ay nangako ang Panginoon na bagamat tayo ay dumadaan ng mga pagsubok, ay kasama natin siya maging sa pinaka-madidilim at pinakamahihirap na bahagi ng ating buhay. Siya ang prinsipe ng kapayapaan, gaano man kagulo ang mundong ating ginagalawan. In conclusion, kapatid, ngayong Pasko, ang 3 pinakamahalagang mga regalo na kailangan mo ay mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Hindi mo ito mahanap kahit saan. Ang Diyos lamang ang makapagbibigay nito sa iyo. At ang magandang balita, hindi mo na kailangang hanapin pa ang mga ito. Kung ikaw ay na kay Kristo, ay nasa sa iyo na ang mga regalong ito. I hope kayo po ay may natutunan sa ating video, last video for this year. At kung kayo po ay kasama namin buong taon, maraming salamat po sa inyong walang pagod na pagsuporta sa ating ministeryo. At naway pagpalain kayo ng Panginoon ng isang maligayang Pasko at manigong bagong taon. If you want more videos like this one, don't forget to subscribe to our YouTube channel and follow our official Facebook page. And with that, my friend, I'll see you on the next one.